Nilinaw ni VP Sara na ang mga pangalan na ginamit, yan mga sila Mary Grace Piatos et al. Yung mga pangalan na yan, mga alias na yan na ginamit para sa mga tumanggap, yung recipients po ng confidential funds mula po sa Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya po pa ang kalihim nito. Yung mga alias na ginamit sa mga intelligence operation. Sa impeachment trial, umano niya sasagutin yung iba pang tanong tungkol dito. Inaano nga niya, yung mga pangalan na yon, syempre ano lang, concocted, invento, alias-alias, para itago syempre yung tunay na pangalan nung mga nakatanggap po ng pondo, ng confidential fund mula po sa kanyang tanggapan. Dahil hindi naman nilalahad, confidential nga hindi ba? At yun na mga kabayan, pag-usapan nga po natin at panoorin. Ito pong matinding banat po ni Miss Alice Soto. Dito pa nga rin po sa mga hindi nakakaintindi. Kung ano pong ibig sabihin ng confidential funds. Napakatagal na po ng usapin patungkol dyan. At yung impeachment nga po, nalalapit na nga po. Pero magpasa hanggang ngayon, marami pa rin po ang hindi po nakakaalam kung ano po ibig sabihin ng confidential fund. At kung bakit, yung mga pangalan tulad nila Piatos, Mary Grace Piatos, di ba? Marian, Piolo, at kung sino-sino pa, ginamit dyan sa confidential fund. Isipin nyo na lang po, sino pong matinong investigador ang magbabanggit ng kanyang tunay na pangalan at ililista pa nga po niya doon sa resibo na matatanggap niya bilang confidential funds, mga kabayan. Kaya nga po sila pinag-iinitan, gusto pong malaman. Gusto pong malaman nila Castro, nila yung mga NPA dyan sa Kongreso. Gusto po nilang malaman kung sino-sino po yung mga yung mga investigador na nagtatago sa mga alias. Kasi po nga kabayan, nabubuking po sila paano po yung pag nalaman po nila? Di nanganib po yung buhay nila. Nalagay po sa alanganin yung buhay po ng mga taong pumirma doon. Kung tunay na pangalan nila ang nilagay po nila doon. Buti pa nga po si Madam Alice Soto naintindihan. Pero kayong mga naturingan na mga congressman, hanggang ngayon, mga inutil pa rin kayo at mga engot. Napakadali ng simpleng tao kayang intindihin Sino ba naman ang maglalagay dyan ng tunay niyang pangalan? Di po ba? Confidential nga sana hindi nyo na lang pinangalanan na confidential. Ano po bang ibig sabihin ng confidential? Ano bang mahirap doon? Palang Jo, tatakbo-takbo kayong congressman, di nyo alam meaning ibig sabihin ng confidential? Sa mismong salita na lang confidential. Ano mahirap doon? Engot na lang ang hindi makakaintindi dyan sa confidential na yan. Diba? Ibig sabihin, sikreto. Hindi pwedeng malaman. Tapos gusto nyong alamin kung sino para para ipaguruguro ninyo. Kasi nabuking kayo yung mga nagagawa nyo sa bundok. Diba? Kaya tama po yung sinasabi ni Madam Alice Soto Kaya alias yan ng mga Piatos, Mary Grace Piatos, Marian, Piolo, mga alias yan, mga ugok. Ito mga kabayan, napakinggan po natin. Yung pagpapaliwanag po dyan ni Ma'am Alice Soto, dyan sa mga hindi pa po nakakaintindi. Ma'am Ali, pasok po. Okay, tunghayan naman po natin yung mga updates po patungkol kay Vice President Sara Duterte at kay former President Digong. Binalita po ni Vice President Sara Duterte na nagbigay na po ng huling habilin. Ang kahilingan po yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kabilang na po yung kagustuhan nitong wag nang ibalik sa Pilipinas ang kanyang katawan sakaling mamatay siya doon po sa the Netherlands. O kung saan man, kung just in case he's granted interim release to an undisclosed country. So wag na daw iuwi yung kanyang katawan. Narito po ang bahagi ng pahayag ni VP Sara. Sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands,
wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas, yung ashes na lang daw yung iuwi. Inamin mo ni VP Sara na hindi magkatugma ang pananaw nila ng kanyang ama sa bagay na ito. At sinabi na lang niya sa kanyang ama na pag-usapan na lang nila ito sa ibang araw. At tanggap naman ni VP Sara ang paghahabili ng kanyang ama. VP Sara. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam nating lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yon kapag nangyari. Kasalukuyang nasa dahig si VP Sara at mananatili siya roon hanggang July 23. Samantala, kaugnay naman po ng kanyang impeachment trial, ang sabi po niya, handa siyang sumagot sa mga tanong tungkol po sa kanyang mga bank account. Lay lumabas po yung mga ulat na may mga kritiko siya na nakakuha daw ng kopya ng kanyang mga bank record. Ayon po sa kanya, kahit na hindi matuloy ang kanyang impeachment trial, abay sasagutin pa rin niya yung mga issue kaugnay ng mga kanyang mga bank account na ayon nga sa kanya, abay illegal yung pagkakakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang bank account dahil alam niyo naman na may bank secrecy law. VP Sara. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin yung mga question about sa bank accounts. Dahil sa ngayon naman, yun nga, illegal yung pagkuha nila ng information with regard to bank accounts and wala akong obligasyon na sumagot sa kanila. Pero kung hindi matuloy yung impeachment, I will endeavor na umupo para sagutin yung mga allegations nila sa impeachment through the public. Nilinaw ni VP Sara na ang mga pangalan na ginamit, yan mga sila Mary Grace Piatos et al. Yung mga pangalan na yan, mga alias na yan na ginamit para sa mga tumanggap, yung recipients po ng confidential funds mula po sa Office of the Vice President at ng Department of Education nung siya pa ang kalihim nito. Yung mga alias na ginamit sa mga intelligence operation. Sa impeachment trial, umano niya sasagutin yung iba pang tanong tungkol dito dahil nangangalap pa yung kanyang mga abogado ng ebidensya at mga affidavit mula sa mga testigo. Teka muna, inaano nga niya, yung mga pangalan na yon, syempre, concocted, imbento, alias, para itago, syempre, yung tunay na pangalan nung mga nakatanggap po ng pondo, ng confidential fund mula po sa kanyang tanggapan. Dahil hindi naman nilalahad, confidential nga, hindi ba? Yun ang punto po ng kampo ni VP Sara. Pati? Sa ibang balita, naglabas na po si US President Donald Trump ang panibagong serye ng liham para sa ilang mga trading partners. Laman nito ang bagong taripa para sa 7 bansa habang isinusulong ng Washington ang serye ng mga kasunduang pangkalakalan. Ipinadala ang letter sa mga leader po ng Pilipinas, sa Brunei, Algeria, Libya, Iraq, Sri Lanka at Moldova. Nakasaad dito ang mga taripa mula 20% hanggang 30% na ipatutupad starting August 1, simula August 1. Para sa mga produktong galing Pilipinas na papasok ng Amerika, itinaas na po sa 20% ang taripa. Mas mataas ito kaysa sa unang 17% na inanunsyo ng Washington noong Abril. Habang 30% naman po ang taripa ang ipipataw sa mga produkto mula sa Algeria, Libya, Sri Lanka at Iraq. 25% naman po para sa Brunei at Moldova. Sa ngayon, 20 mga bansa na ang nakatanggap po ng mga sulat ni Donald Trump. Kabilang na po ang mga alyadong bansa nito tulad po ng Japan at South Korea, Indonesia, Bangladesh at Thailand. Nako, so tataas na naman ang ating mga bibili ng mga imported. Ito naman, nakakalungkot po yung susunod natin ibabalita. Namatay po ang isang sanggol na babae sa barangay Talon 3, Las Piñas City matapos siyang anurin at malunod dito po sa rumaragasang bahanong gabi po ng Martes, July 8. Ayon po sa ina ng biktima, bandang alas 8 po ng gabi, nang subukan ng kanyang asawa na ilikas sila mula sa kanilang bahay dahil sa biglaang pagtaas po ng tubig baha. At habang binabagtas po yung rumaragasang baha,
bitiwan umano ng kanyang mister, yung kanilang 1 taong gulang na anak. Ang lukot, ano po? Hindi umano nila inasahan itong pagtaas ng tubig na nagresulta sa pagkaanod ng kanilang bahay. At natabunan pa niya sila ng mga kahoy at yero kaya nahirapan pa silang makalabas. Kabuanan na rin niya. Nako, manganganak pa siya, Manganganak buntis. ulit, so buntis pala siya. Kabuanan na rin anya niya, no? Kaya lalo pa silang nahirapang lumikas. Oh, syempre. Inulat naman ng mga opisyal ng barangay na isang binatilyon dumating sa kanilang evacuation center na buhat-buhat ang isang sanggol at humihingi ng saklolo. At agad na umaksyon yung mga tauhan ng barangay, sinailalim sa CPR ang bata, saka sinugod po sa ospital, subalit tiniklara itong dead on arrival. Nalaman lamang muna ng mga magulang kinaroroonan ng kanilang anak sa pamamagitan ng social media. Pansamantalang nananatili po ang mag-asawa sa multipurpose hall ng Barangay Almansa 1. Actually, nananawagan ng tulong po itong Oo mag-asawa nga eh. because they lost everything. Bukod nga po dun sa namatayan na sila ng kanilang baby, ay talagang nawala lahat ng kanilang gamit dahil nga inanod yung kanilang bahay. So, malaman lang natin kung paano mapaparating ng tulong doon, Joyme. Kung pwede tayo makapag-ugnayan kung paano. Kasi kagabi doon po sa Mata ng Agila Primetime, meron siyang pinakita talaga na nananawagan po siya ng tulong. Baka naman tayo makapagpaabot din ng tulong sa kanya. O, di ba mga kabayan? Ewan ko na lang po kung hindi pa po naintindihan. Ng mga iingot-ingot dyan sa Kongreso. Yung salitang confidential. Pinaliwanag na po sa inyo, Gamit utak, gamit utak. O, ganyan na lang mga kabayan. At huwag nyo nga pong kalimutang i-hit ang like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Paalam.